to make sure na ito yung paninindigan namin na pagtakas niya. Baka mamaya, pagdating niya sa Senate, iba na naman version. Mula sa Setyembre, ipatutupad na ng Bureau of Corrections o Bucor ang cashless policy sa lahat ng prisons at penal farms sa buong bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., layunin nitong masugpo ang iligal na transaksyon sa loob ng mga kulungan. Para ipatupad ito, mamamahagi ng Persons Deprived of Liberty o PDL booklet ang Bucor. Gaya ng mga ini-issue ng mga bangko kung saan makikita ang pera ng mga preso na maaari nilang ibili ng pagkain o gamit sa IPX o Inmate Post Exchange Store. Bukod sa mga preso, bawal na ring magdala ng pera sa loob ng compound ang correction officers. Ang mga makukumpiskang pera ay i-deposit sa trust fund ng mga PDL kung galing ito sa mga preso. Sa Employees Trust Fund naman, ilalagay ang pera kung galing ito sa mga correction officers. Kumanta na ho itong si Kataruha kung paano po niya natakasan itong si Katapang at si Angelina Bautista diyan sa Bilibid. Animal, nagmistulang Spider-Man pang tambaluslos. Bumuo nga ho ng team itong si Katapang upang imbestigahan umano kung paano nga ba nalusutan ang mga tambaluslos diyan sa Bilibid Prison na umabot pa nga ho ng 1 buwan bago ito mahuli muli at ang kadalit-silitsi pa at sinabi pang napugot ulo na to at may nakita pang buto ng manok. Tambaluslos taga mga animal. Pero pong video na nagdemo pa itong si Kataruha kung paano niya nalusutan ang mga tambaluslos diyan sa Bilibid Prison. Animal, may pa dimo-dimo pa ha. Ano to, cooking show? Ito ha, meron akong ipi-play na video. Panoorin po ninyo kasi ipinaliwanag niya kung paano siya nakapuga. Ayan po mga kabisda ko. Yung nakikita nyo po ay isang truck ng basurahan. Pansin nyo po, umapasok po ayan si Kataruha sa ilalim po ng truck ng basurahan. Ayan, tingnan nyo po kung paano niya ginawa yan. Nagmistulang Spider-Man pantambaluslos ha. Pinagkasyan niya yung kanyang kanyang katawan. Hindi ka tatama. Pag umikot daw po yung di ba may umiikot sa ilalim ng sasakyan, kung hindi ba daw siya tatamaan, kasya po yung kanyang katawan sa ilalim mismo ng garbage truck. Baka nga ito rin yung garbage truck na kanyang pinugaan. Mantakin mo animal kumasya. Ang tanong, maniniwala ho ba kayo sa sinasabi ngayon ni Kataruha kung paano po siya nakatakas diyan sa Bilibid? Kung paano po niya napugaan itong si Katapang at si Angelina Bautista? Ako para sa akin, 50-50 po ako na maniniwala sa kanyang dinidemo ngayon kung paano siya nakatakas. Dahil napaka-imposible hong makatakas siya diyan sa loob ng basurahan. Unang-una, napakadelikado yung kanyang ginagawa. Kahit sabihin niya, hindi po ako natatamaan pag umiikot po habang umaandar itong garbage truck. Again, napaka-imposible na matakasan po itong Bilibid na dyan po siya pumwesto sa ilalim ng garbage truck. Bakit to? Tingnan mo ha. Wala ba silang salamin dyan sa Bilibid? Di ba pag pumunta ng mga malls, meron pong salamin na nilalabas ng mga security guard upang makita nila kung ano po yung ilalim ng truck. Paano nakataka si Kataruha ng ganyang kalagayan? Nag-ala gagambuy. Ang nag-imbestiga ngayon kung paano nakatakas si Kataruha ay Team Katapang din. Mga tauhan din ni Katapang Anong kredibilidad nila? Malay natin para iwas pusoy sila, tinuruan po itong si tambaluslos na Kataruha. Ito yung gawin mo. Kunyari magdimo-dimo ka. Kasi nga, sablay na sila ngayon. Nalaman na ng maraming Pilipino na napugaan sila
natakasan ho sila. Gaano nga ba katotoo itong mga sinasabi ngayon ni Kataruha kung bakit siya nakapuga kay Katapang at Bautista? Ito, good news sa mga Bantag team supporters. Lalong malinisan ang pangalan ng ating minamahal na DG Bantag at lalong madidiin ang pangalan ni General Katapang. Yung baho, kapalpakan sa bilibid ngayon, tuloy-tuloy ang pagsisiwalat, and the truth shall set us free. Okay, so papaano? Itong si Kataruha, viral news yung nangyari sa kanya, pagtakas, then mamaya, after 1 month, nahuli. So, ang tanong, pinatakas ba siya o nakatakas lang? Kasi ang daming tanong yun, na napahiya ng gusto si number 1 na napahiya si Secretary Boyeng na fake news. Pangalawa, ang new management ng Bucor, Katapang Bautista. Kasi lumalabas, hindi nila ginagawan tungkulin eh. Masayang-masaya ang ating DG Bantag, tayo, masayang-masaya sa pangyayari sa Bucor dahil yung mga ibinabato nilang dumi sa ating DG Bantag bumalik sa kanila ng lalo pa, mas madumi ang nabulgar sa kanila ngayon. So ito ngayon, nahuli. Nag-promise ang Bucor na imbestigahan nila. But hindi ako maniniwala sa resulta ng Bucor na investigasyon. Bakit? They will do their best na tabunan kung ano ang tunay na pangyari. I'm sorry, yan ang aking analysis. Ang pag-asa natin na malaman yung katotohanan ay kung iba ang mag-imbestiga. So, sinong iba? Senado at Kongreso. So, I expect another Senate or Congressional hearing. Bakit? Kasi itong si Kataruha, nung in-interview siya ng media, specifically TV5, dahil doon ko narinig yung sabi niya, Senator Rapi Tulfo, tulungan niyo ako. Nabanggit niya yun. Isisiwalat ko ang lahat kay Senator Rapi Tulfo. So, bakit si Senator Rapi Tulfo? Kasi, ano na yan? Sumbungan ng bayan yung Tulfo Brothers. Aaksyonan yun, makakarating yun kay Senator Rapi Tulfo. I believe na may gustong isiwalat nitong si Kataruha. Hindi ako naniniwala na ordinaryong pagtakas yun. Kasi nga, maximum security compound. Parang imposibleng makatakas ka dyan. Lumalabas, parang andali niyang tumakas. So, naniniwala ko